Okay na? Okay, so yan po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Magandang gabi po, Pastor Ronald ng Macedonia Baptist Bible Church, Muntinlupa, at Pastor James ng Macedonia Baptist Bible Mission ng Tanay Rizal, at sa mga kapatiran din po dyan, sa Muntinlupa kapatiran dyan, at maging sa kay Pastor Joshua po, dyan po sa may Brisbane, Australia, at sa mga kapatiran din po na nasa malayong lugar, dulot po ng kanilang trabaho. Magandang gabi po sa inyo. Naway kayo po ay nanonood po sa ating gabi ng dito po sa ating pong gawain, prayer meeting. Okay? Ngayon po, buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. This is a very common verse, mga minamahal. 2 Corinthians 5:17. This is a very common verse sapagkat paulit-ulit po natin itong naririnig at ginagamit po para po sa pagtutuwid correction. Okay, 2 Corinthians 5:17. Tayo po tayong lahat sa pagbabasa po ng salita ng Diyos at basahin po natin ng sabay-sabay ang verse po na ito. Diyan na po kayo? Sige po, basahin po natin 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dakilang Diyos, pagunahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita sa gabing ito at naway kayo po ang siyang maitaas at maitanghal, Panginoon. Pagpalain niyo po ito na tumimok at tumanim sa amin pong mga puso, Panginoon. Gabayan niyo po kami, maging ang iyong tagapagsalita, pangunahan niyo po ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong pong salita, Panginoon, na maging daluyan lamang po ako ng iyong pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sige po tayo po mga kaupo na mga kapatid. The title of message this evening is The New Creature. The new creature. When we say new, sa Tagalog po bago. Hindi po luma. Hello, nandiyan pa kayo? Bago po, hindi po luma. Okay? Bago po, ibig sabihin brand new. Kumbaga kung sakali pag bumili po ng isa pong sasakyan, okay, mas maganda po yung brand new kaysa sa second hand. Tama po ba? Mas maganda pong tignan yung isang bago, yung brand new, kaysa po sa second hand. Tama po ba ako? Amen. Diba mas mapapakinabangan, mas matagal po ang buhay ng isa pong brand new. At tayo po, sabi po dito sa first sentence po ng verse 17 ng 2 Corinthians, therefore, if any man be in Christ. Kayo po ba ay na kay Kristo na, mga minamahal? Sabi po dito, if any man be in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo na, kung ang tao ay na kay Kristo na, ibig sabihin po niyan, ligtas. Ibig sabihin po niyan, mananampalataya. Okay? Kung ikaw ay na kay Kristo na, ligtas ka, nagsisi ka sa kasalanan mo, sigurado kang sa langit ka pupunta, ano pong sabi diyan? He is a new creature. Ikaw ay isa pong bagong nilalang. Hindi ka luma. Hello, amen? Ibig po sabihin, dinugtungan, all things are passed away. Wala na po yung dati mong pagkatao, di ba? Sa pananalita, sa pagkilos, sa paggawa, wala na po yan. Ibig sabihin, babaguhin po natin yung ating pong mga sarili, iiwas po tayo sa kamunduhan, iiwas po tayo sa kasalanan, iiwas po tayo sa mga nakikita nyo sa social media na mga usong bagay, pero hindi naman kalooban ng Panginoon, iiwasan po natin yan. Hello? Amen? Amen. Behold, sabi dito, all things are become new. Ang lahat daw po, sabi po ng salita ng Diyos, ay naging bago na. Hindi po naging luma. Diba? Maganda kaya pag tingnan na ikaw ay isang bagong tingin sa iyo ng Panginoon bago, pero ginagawa mong luma yung sarili mo. Hindi naman po siguro maganda yun. Parang ang pangit po kung titingnan po natin. Okay? The title of message is The New Creature. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Sabihin mo sa katabi mo, bagong nilalang ka na.
Hindi ka na luma. Diba yung tao minsan amoy luma lang yan, pero ang mananampalataya, yan po ay bagong nilalang. Okay? So mga kapatid, pag-aaralan po natin sa gabing ito, yung the doctrine of Christian separation. The doctrine of Christian separation. O ang doktrina ng paghihiwalay. Okay? Paghihiwalay ng isang Kristiyano. Pastor, sa paghihiwalay? Paghihiwalay po sa mundo. Paghihiwalay po sa kasalanan. Okay? When we say world, mga minamahal na kapatid, di ba po, may mga practice po tayo noon, di ba? Hello, nandiyan pa kayo. May mga practice po tayo noon na dapat po hindi na natin ginagawa. Katulad po niyan, yung mga nauna pong sinaway sa atin, yung TikTok dance. Di ba po? Dapat po wala na po sa inyo. Bakit? Luma na po yan. Bago ka na ngayon eh. Hello? Amen? Di ba? Mobile games. Di ba? Yung sinasabi kong mobile games, yung mga nakaka-addict na mobile games na inuubos na yung oras ko. And some of them are demonic games. Hello? Amen? Dapat po tatabi mo na yan, alisin mo na kasi become new. May mga idol kayo noon ng mga K-pop, di ba? May mga idol kayo ng mga artista na parang pinapantasya at dinodiyos nyo na. Hello, nilalagay nyo pa sa kwarto nyo, sa mga rooms po ninyo, di ba? At pagkagising nyo, gusto-gusto nyo siya nakikita, di ba? Amen? Amen. Yun po yung ibig sabihin po mga minamahal na kapatid, yung pag-separate po natin dun po sa mga bagay po na yan, sa mga kamunduan po na yan. As a Christian, we should be separated from wrong influences. Bilang Kristiyano daw po, kailangan pong umiiwas po tayo sa mga maling impluensya. Okay? Mga maling impluensya na kung saan naghahatak sa atin at dinadala tayo papunta doon sa maling gawain. Amen po ba? Una po dyan, yung certain kinds of people. Okay? May mga tao po, may mga kasama po kayo sa eskwelahan, diba? Na kung saan ay ini-impluensyahan po kayong gumawa ng masama. Minsan, i-impluensyahan ka, uy, kunin natin to, nakauin natin to. Diba? Minsan may kaibigan ka, i-impluensyahan ka, uy, umano tayo, tumagay ka muna dito, umupo ka muna, uminom ka ng alak. Diba? Ligtas ka na, diba? Pero may mga ganyan tao. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na magiging perfecto tayo sa puntong ito. Mga minamahal, natural po sa paligid po natin na may mga ganyan pong tao. At hindi po natin sila may iwasan. Okay? Bakit? Kasi some of them, relatives pa natin. Tama po ba? And hindi po ako excuse dyan mga minamahal. May relatives po ako na ganyan na kung saan hindi po sila magandang impluensya para po sa akin. And then, gumawa ako ng hakbang sa sarili ko. Kasi kung hindi ako gagawa ng hakbang sa sarili ko, susunod ako sa kanila. Mapapahamak ako sa kanila. Katulad po nung nakaraang buhay ko na napahamak ako. Bakit? Dahil sinunod ko po yung mga maling influensya sa buhay ko. Nakakala ko po yun tama. Amen? Di ba po? So, we should be aware that there are some certain kinds of people na kung saan ay tuturuan tayong gumawa ng hindi magandang bagay. At tuturuan tayong gumawa ng maling bagay sa eskwelahan. Diba? Tuturuan ka niya, sasabihin ka ng classmate mo, oy classmate, pakopya nga ako ng sagot. Bilang isang mananampalataya, dapat hindi mo siya papakopyahin. Bakit? Hindi dahil madamot ka. Hindi yun. Kundi dahil naninindigan ka sa tama. Amen? Integrity, mga minamahal na kapatid. Sinabihan ka ng classmate mo, tara, magkating tayo. Diba? Kristiyano ka, ligtas ka na. Dapat hindi ka na magpapadala doon sa bagay na yun. Amen? Sinabihan ka ng classmate mo, tara, bulihin natin yung isang ano doon, no? Parang mukha siyang kawawa. Tara, pagtulungan natin. Amen? Diba? Dapat bilang isang ligtas, isang mananampalataya, umalis ka na doon. Huwag kang magpapa-impluensya sa mali. Hindi naman natin sila may iwasan, kasama natin sila sa classroom, nandun sila mga minamahal na kapatid. Pero kung may paraan para maiwasan natin yung ginagawa nilang mali, alisan po natin. Amen? Hello, amen? May mga classmate ako, lagi ako ini-invite na doon sa reunion nila, hindi ako pupunta. Bakit? Alam ko na yung dulo doon eh. Inuman, di ba? Mga music ng lalakas, nakakabingi.
wala na tayo dun eh. Amen? Hindi na tayo, new creature na tayo, bagong nilalang na tayo eh. Amen? Nilagay na tayo ng Panginoon ng banal na Espiritu na tinanggap natin siya. Dapat wala na tayo dun sa mga bagay na yun, sa mga taong ganun. Kung may paraan na iiwasan natin sila, lalayuan natin sila. Amen? Diba may mga relatives tayo, ganun pa rin yung pamumuhay nila. Diba? Hindi naman yung aanuin talaga natin sila, itatabuin na kumbaga wala na tayong pakialam sa kanila. Nandiyan pa rin yung pakikisama natin sa kanila, pero wag lang tayo makikisama sa kanila. Diba? Amen? Kasi hindi natin may iwasan yan eh. And there are some certain places, lugar, baka mamaya ligtas ka na pero hanggang ngayon pupunta ka pa rin sa bar. Diba? Pupunta ka pa rin dun sa Cagayan, pupunta ka pa rin dun sa lotohan, tumataya ka pa rin ng loto. Hello? Amen? Yan yung mga lugar na nagpapakita ng kasalanan, mga minamahal na kapatid, na dapat hindi na natin pinupuntahan yung mga lugar na yan. Amen po ba? And meron din pong certain practices. Diba yung mga ginagawa po natin sa ating pong buhay? Ano pong practice po natin sa bawat araw na nagdadaan sa atin, sa bawat oras na nagdadaan sa atin? Dapat po itama na po natin yung practice po natin. Okay? Dapat po mas nakikita na sa atin yung pagbabasa ng Biblia. Yung pananalangin, di ba? Hindi yung sa buhay natin, pag nasa school tayo, nag-iibang anyo tayo. Pag nasa trabaho tayo, nag-iibang anyo tayo. Amen? Di ba? Pag sa church, ikaw ay si Amando. Pagdating doon sa trabaho, ikaw ay si Darna. Di ba? Nag-iibang anyo. Nagtatransform. Hello? Amen? Di ba? Kasi pastor, sabi nyo, if any man be in Christ, is a new creature. Kaya, sa trabaho, ako si Darna. Okay? Diba? Nakakalungkot po, may namahal. Hindi po ganyan ang tinuturo po sa atin ng Biblia. And we should separate from that people, from that places, and from that practices. Amen po ba? Tingnan niyo po sa James chapter 1, verse 27. Tingnan niyo po. James 1:27. Sabi po dito, pure religion and undefiled before God, and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. And, tignan nyo po, ano daw po yung pure religion and undefiled before God? And to keep himself unspotted from the world. Ano pong ibig sabihin po ng unspotted from the world? Ibig sabihin po niyan, walang nakikitang butas sa iyo. Ikaw ay dalisay. Amen? Nasa loob ka man ng bahay o nasa labas ka, dapat walang napupuna sa iyo na kasalanan. Yun daw po yung ibig sabihin po ng pure religion. Kung ikaw ay tunay, di ba, na meron kang religion, nananampalataya ka sa Diyos, kung totoo yan, hindi lamang dun yung sinasabi kasi may binanggit dito, to visit the fatherless and the widow in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Ibig sabihin, namumuhay ka talaga ng tapat. Amen po ba? Diba? Hindi ka dapat nag-transform. Diba? Transformer ka na. Diba? Iba-iba na yung itsura mo kapag nasa iba't ibang lugar ka na. Iba't iba na yung karakter mo kapag nasa iba't ibang lugar ka na rin. Amen po ba? Diba? Pag nandun ka sa school mo, kinakaya mo na Kristiyano ka. Hello? Amen po ba? Pagkasama mo yung mga kaibigan mo, nahihiya ka na Kristiyano ka. Hello? Amen. Hindi po ganyan mga minamahal na kapatid. Sabi dito to keep himself unspotted from the word keep. The word keep. Iingatan mo yung sarili mo. Amen? Hindi yung iingatan mo yung kapatiran mo. Saway ka ng saway sa kapatid mo, pero ikaw naman, ganun ka. Diba? Himself, tingnan mo yung sarili mo. Diba? Na meron kang pagkakamali at dapat mong itama sa paningin ng Panginoon. Amen? So, the new creature must separate from, this is the message, number 1, troublemakers. Troublemakers. Kailangan po tayong umiiwas sa mga gumagawa po ng mga kaguluhan. Romans chapter 16, verse 17 to 18. Romans 16, verse 17 to 18. Sabi po dito, now, I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words
and first speeches deceive the hearts of the simple. Mga minamahal, ang pinaka-context po nito ay yung patungkol po sa pagkakalat po ng maling doktrina inside the church na pinapaaboy tayo ng Panginoon. And then, at the same time din po, mga minamahal, i-apply natin ito sa mga gumagawa po ng kaguluhan din po inside the church. Amen? Na-avoid po natin yung sarili po natin sa mga gumagawa po ng mga troubles sa gawain po ng Panginoon. And at the same time, sa labas po, di ba? Mga kabataan, sa ngayon, uso po sa kanila yung fraternity. Di ba? Trouble po yan. Sorority. Sa babae, sorority. Sa pagkalahatan in general, fraternity. O may tinatawag pa silang gang. Hindi ako natutuwa sa mga Baptist na sumasali ng mga ano. Kasi may alam ako mga Baptist sumasali ng ano. Sabi nila, hindi naman to gang eh. Yung gang kasi, yan yung mga bata, yung mga nagrarayot. Gang yan. Okay? Yung mga nagrarayot o babatuan ng pillbox at sasaksakan, gang yan, kaya magugulo yan. Pero yung fraternity, mas mataas na uri daw yan. Kasi yung fraternity, tumutulong sa community, may goal, may vision. Diba? Alam niyo kapatid, kahit ano pang pangalan yan, hindi ako agree dyan. Hindi ako agree dyan, yung sasali ka ng mga grupo na ganyan. Fraternity, gang, okay? Hindi po maganda yan mga minamahal na kapatid. At hindi po yan sa Panginoon. Diba? Napakalaki po ng kalokohan na tinuturo po ng mga samahan po na yan. Umiwas po tayo dyan sa mga trouble na yan. Okay? At gumagawa ng mga troublemakers. And even inside the church, di ba? Meron dyan magkakalat po ng masamang balita para sirain yung isang tao. Mag-iingat po tayo. Pagkakampihan, pagtutulungan yung isa. Lalo pag mas dumami pa tayo dito, magkakaroon ng grupo dito. Kaya tayo kung mangyari yan dito po sa gawain na ito. Kaya nga, gusto ko po, ang layunin po ng inyong pastor at sa salita po ng Panginoon, dapat po nagkakaisa tayo dito. Nagtutulungan tayo dito. Nang sa gayon, wala tayong nabubuong mga grupo dito. Okay? Amen? Hindi po natin dapat gagawin, mga minamahal na kapatid, na namimili tayo ng kausap dito. Okay? Kasi kapag ganun po yung sistema nyo, may grupo kayo, di ba? May grupo kayo, mga bago, mga nauna, diba? Mananampalataya, nagumagawa kayo ng grupo, hindi po yung maganda mga minamahal na kapatid. Sumisira po yan sa gawain ng Panginoon. Magkukos po yan ng divisions. Diba? Kung ikaw, sinasali ka dyan sa grupo na yun, umalis ka na dyan. Diba? Bubuo ng grupo, tapos sisirain yung isa. Diba? Pagtutulungan yung isa. Okay? Walang pinagkaiba yan dun sa labas ng mga gawain. Diba na naghahanap lang ng gulo. So iwasan po natin yan mga minamahal. Pag nakakita po kayo ng ganyan at nakikita nyo na yung isang kapatiran na ganyan, alisan nyo na siya, layuan nyo na siya. At ipag-pray mo yung kapatid na yan. And pwede mo siyang i-rebuke ng may pagmamahal na huwag niyang gagawin yung bagay na yan. Amen po ba? Number 2, the new creature must separate from immoralities. 1 Corinthians chapter 5, verse 7 and 13. 1 Corinthians 5 verse 7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump. Yung lump po yung masa. Alisin daw po ang lumang leaven. Okay. Ano ba yung leaven sa Tagalog? Okay, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us, di ba? Kung titignan nyo dito, pinapaalis po yung old leaven. Purge out, therefore, the old leaven. Kasi tayo daw po yung bago na pong masa. Di ba yung masa, yung minasang tinapay, yung harina. Yun na daw po tayo. As ye are unleavened, kasi unleavened bread. Okay? As ye are unleavened. So, ibig sabihin, wala na pong kasalanan, wala na pong karumihan, mga minamahal na kapatid. Verse 13, but them that are without God judge it. Therefore, tignan nyo po put away from among yourselves that wicked person. Ilayo nyo sa inyong sarili yung mga taong ganyan. Amen? Immoralities. Separate po tayo sa mga immoralities. Ano po immoralities, mga minamahal? Kasamaan, kalaswaan, and bad influence friends.
mga masasamang maimpluwensya ng mga kaibigan. Di ba? Meron tayo niyan. Natuturuan ka magsalita ng bastos. Di ba? Tuturuan ka magsalita ng malaswa. Manonood kayo ng malaswa. Amen? That's immoralities, mga minamahal. At mga kabataan, marami niyan sa eskwelahan ninyo. Okay? Alam ko yan kasi nung minsan nagturo ako, yung mga kabataan, ganyan, ang daming nahuli sa kanila. Nanonood sila ng malaswa, may mga pictures sila ng mga malalaswa, katago sa mga cellphones nila. Okay? So yun po, mga kapatid, we need to separate from that. And meron po tinatawag na abomination. Leviticus 18:22. Yan po natin. Usap po natin yung Biblia. Leviticus 18:22. Leviticus, abomination. What is abomination? Karumal-dumal. Ibig sabihin po, 18:22, thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Amen? Kung yung lalaki, huwag siyang makikipagtalik sa lalaki. Yung babae, huwag siyang makikipagtalik sa babae. That is abomination. Karumal-dumal po yan sa harapan po ng Panginoon. Romans 1:26 to 27. Okay? Immoralities. Karumihan. Immoral. Okay? Romans 1. Lalayuan po ninyo yan, mga kapatid, lalo po sa inyo kabataan. Napakaraming pong impluensya ng ganyan po sa inyo pong paaralan. Layuan nyo po yung mga ganyan pong bagay. 26. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. Yung mga kababaihan daw, di ba? Hindi na yung katulad po ng dati ng pakikipagrelasyon. And likewise also the men, pati mga lalaki. Patungkol ito sa katumpuyan, sa kapaklaan. Leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error, which was meet. Grabe no? Akala natin ngayon lang yan, pero nung panahon po ni na Pablo, marami rin po niya. At ang panahon din po ng Old Testament, ang dami po niyan. Sino po nagturo niyan? Si Satanas po. Okay? Fornication, 1 Corinthians 6:18, sabi po dyan, flee fornication. Takasan po natin yung fornication. Ano po yung fornication? Yan po yung pakikipagtalik ng hindi po kasal. Okay? Kaya mag-ingat po tayo mga kabataan, kahit magkaanak po kayo. Diba? Blessing po yung baby. Diba? Kahit magkaanak po kayo sa mura yung edad, fornication pa rin po yan. Kahit nagka-baby kayo, blessing yung baby. Pero meron pa rin po kayong kasalanan. And kailangan nyo pong i-confess yan sa Panginoon. I-repent sa Panginoon. Kung sakali man na dumating sa inyo yung ganyang bagay, kailangan nyo magpakasal. Kasi makukulong po kayo sa kasalanan. At manganganak po yung kasalanan po na yan ng napakarami pong kapahamakan sa inyo. Amen po? Flee fornication. And whoremongers, adulterers, Hebrews chapter 13, verse 4. What is whoremongers? Yan po yung patotot. Pagbebenta ng laman. Hebrews. Ay, di ba po? Kasalanan po ay sa harapan ng Panginoon. And adulterers. What is adulterers? Yung may asawa ka at nakikikabit ka. Okay? 13:4, tingnan nyo po. Marriage is honorable in all. Okay? Yung kasal po ay napakataas po niyan, mga minamahal. Diba? Sa panahon natin ngayon, yan po yung nawawala, yung marriage. Okay? Yung dalawang kabataan, gusto nila magsama, kahit hindi sila kasal. Diba? Amen po? Nawawala na po yung marriage na inilagay po, is-establish ng Panginoon sa atin. And the bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Amen. Huhusgaan ng Panginoon yan. Yung mga ganyan pong mga practices, mga ganyan pong ginagawa. Okay? Ano pa po? Ano po ba yung mga immoralities? Ephesians chapter 5, verse 4. Dirty or obscene language. Ephesians 5:4. Dirty or obscene language.
Ephesians chapter 5 verse 4. Open your Bible. Open your Bible. 5:4. Para practice po, mabilis po kayo magbukas po ng Biblia. Bata pa lang po ako, bilis ko na po magbukas ng Biblia. Kaya pag naglalaro po kami noon ng tawag dito. Ano ba tawag din yung nilalaro pag Bible drill. Yan, ako po yung pinakamabilis pagbukas kasi kinakabisado ko po yung mga books and pagbubukas ng Biblia. Ephesians chapter 5 verse 4. Neither filthiness nor foolish talking. What is filthiness? Yun po yung mga malaswa pong mga pagsasalita. Nor foolish talking. Nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Tingnan niyo po sa verse 4. Ni kahit na ang karumihan, ni ang hangal na pagsasalita, ni ang pagbibirong mahalay, na pawang mga hindi nangararapat, kundi sa halip ay magpasalamat kayo. Amen po. Ephesians 4:29. Isa pa po. 4:29. 4:29. Huwag hayaang lumabas mula sa inyong bibig ang pananalitang masama, kundi yaong mabuti para sa maggamit sa pagpapatibay upang makapaglingkod ito sa biyaya sa mga taga-pakinig. Amen? Alisin po natin yung mga bagay po na yan sa bibig. We are a new creature. At ano pa po? Unbelievers. Number 1, troublemakers. Number 2, immoralities. Number 3, troublemakers. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ilayo po natin ang ating pong sarili sa mga ginagawa pong hindi maganda ng mga unbelievers. 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Hindi po natin pwede pagsamahin yung liwanag at yung dilim. Meron pong mananaig dyan, mga minamahal. Kung ikaw ay liwanag at pinipili mo magpunta sa dilim, magiging madilim ka rin. Okay? Magiging katulad ka rin nila. Kaya nga, pinapaiwas po tayo mga minamahal na kapatid. Kanina yung lesson sa Bible study na hindi mo kayang labanan yung tukso. Hindi natin kayang labanan yung tukso. Amen po ba? Amen. Hindi natin kayang labanan yung tukso. Ang magagawa natin dyan, iiwasan natin. Amen? Iiwasan po natin. Okay? May mga kaibigan tayo, pag alam mo ng mali yung ginagawa niya, umalis ka na. Huwag ka na magpa-impluensya. Amen po ba? Amen. Diba? Layuan mo na. Kasi mali na nga eh. Okay? Ang ano nga dito ng Bible, aalisan talaga natin, lalayuan talaga natin eh. Bakit? Para hindi na tayo mayaya. Okay? Sa paggawa ng kasalanan. Diba? Para hindi na tayo maakay sa paggawa ng kamalian. Okay? And ano pa po? Works of darkness, Ephesians 5:11. Works of darkness. Yung mga gawa ng kadiliman. Ephesians chapter 5 verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Amen? Huwag daw tayo makapag-fellowship dyan sa mga unfruitful work of darkness. Layuan po natin sila. Yung mga influences na yan. Amen? Minsan i-influensyahan ka. Diba? I-influensyahan ka ng kaibigan mo, salip na nasa prayer meeting ka, pero nasa labas ka. Nasa galaan ka. Hello? Amen? Amen po ba? Alisan nyo yan, mga minaw. Tumindig naman kayo. Ipaglaban nyo naman yung pagiging Kristiyano nyo. Amen po? Paging matibay po tayo, mga minamahal na kapatid. Number 5, false teachers and false prophets. Basahin ko lang po yung isa pong verse. 2 Corinthians 11:1-4. 2 Corinthians 11:1-4. Would to God ye could bear. 11, verse 1-4. Yung isa na lang po parang mali po yung ano. Galatians 1:6-9. Galatians chapter 1, 6-9. Okay? I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would prevent the gospel of Christ. But through me, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you.
let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Mga minamahal, pag may nagtuturo po sa inyo na iba pong ebanghelyo, iba pong gospel, huwag niyo pong paniniwalaan. Huwag niyo pong pakikinggan. Dahil iba po yan. Okay? Meron po dito binanggit na tinuro daw po ng mga anghel. Kilala niyo naman po kung sino po yung mga relihiyon na kung saan yung mga anghel po yung nagsabi sa kanila na magtayo sila ng relihiyon. Amen po? Bakilala niyo po kung sino po yan. Sinasabi po yan sa inyo ng lantaran kapag someday sa ibang other Sundays po natin. Okay? Sabi po dito na lalayuan po natin sila. Yan po yung mga false teachers at mga false prophets. Huwag po tayo magpapaniwala sa kanila. And even some of them, nagtatago po sila sa pangalang Baptist. Diba po? At kumakalat po ngayon, tinatawag po mga reform. Diba? Sasabihin nila sa iyo, Baptist din po kami dati, pero ngayon reform na po kami. Kumbaga, pag sinabi pong reform, tumalikod po sila sa pagiging Baptist. Diba? Bakit? Nakita kasi nila may mali daw na turo po sa Baptist, especially po yung kaligtasan. Yan naman po yung nire-reforma nila eh. Yung salvation. Yan po yung, kumbaga, yung umaaklas nila yung kaligtasan kasi pinaglalaban nila na yung kaligtasan may pagpili ang Panginoon. Kaya nagre-reforma sila. Okay? Kaya gusto po nila yung mga kabaptisan mahawa po sa kanila, sumama po sa kanila, which is wrong, mga minamahal na kapatid. Maling-mali po yung katuruan po na yan. Okay? Kaya nga po tayo nagtuturo ng gospel kasi po, kailangan po yung mga tao kung makapakinig ng gospel, kailangan po nilang maligtas. Paano sila maliligtas? Paano sila makakapakinig kung walang magtuturo sa kanila? Amen? Diba po? Yan po yung napakalaki pong kumakalat po sa panahon po natin ngayon sa mga kabaptisan. Kaya huwag niyo pong pakikinggan. Kung sakali man po na may mapakinggan po kayo ng mga maling aral sa kanila, tanungin niyo po ang inyo pong pastor. At ako pong magsasabi po sa inyo kung yung aral na napakinggan nyo ay tama po at mali. At may paliwanag ko po sa inyo ng maayos. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi po ako po, I assure you, 100% natuturuan ko po kayo ng tama. Biblical. Amen. Amen. At hindi po ako naglilihim sa inyo ng pagdating po sa aral ng salita ng Diyos. Lahat po ay sinasabi ko po sa inyo. Wala po akong tinatago. Iba po kasi mga pastor, nagtatago sila, naglilihim sila ng mga bagay na para hindi malaman ng mga members. Diba? Hindi po maganda yon. Sa atin po, tinuturo po natin lahat dito, yung lahat po sa Bible ng kaalaman po. At wala po tayong nililihim. Kahit nga po yung kasalanan, hindi po natin nililihim yan. Diba? Sa mother churches, hindi na po pinipreach yung kasalanan. Bakit? Takot mawala ng member na milyonaryo. Diba? Takot mawala ng member na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi na po nagtuturo ng kasalanan. Huwag po tayo dyan, mga minamahal na kapatid. Umiwas po tayo sa mga ganyan. False teachers and false prophets. Diba? Minsan may magpapakilala sa iyo, Baptist ako. Baptist pastor ako. Tapos tuturuan ka, aakayin ka. Dito ka na magsimba, dito ka na sa amin. Wala namang problema yun kung doon malapit yung bahay mo. At doon ka magsisimba at kaparehas ng ating pananampalataya. Pero kung nandito tapos andyan tapos inakay ka, yun yung malaking problema. Hindi na po maganda yung mga minamahal na kapatid. Baka may masamang pakay lamang sa'yo kung bakit niya ginagawa yun. And last, number 6, appearance of evil. 1 Thessalonians 5:22. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Yan pa kayo mga kapatid? Amen. Amen po. Salamat po. 1 Thessalonians 5:22. Abstain from all appearance of evil. Umalis tayo sa lahat po ng itsura po ng kasamaan. Amen? Kasamaan. Alisan mo. Alam mo masama. Nakikita mo masama, lalayuan mo na. Amen? Iiwasan mo na. Lalayo pa na dyan. Dapat po, tayo po yung magliliwanag sa kanila. Amen? Yung paligid po natin, masama po talaga yan. Natural po na masama po yan dahil po sa impluensya po ng Diablo. Pero ang magagawa po natin sa kanila, tayo po yung magliliwanag at hindi tayo magpapa-impluensya sa kanila. Amen po? Diba? Christian live
behave and talk in such a way that no one can accuse him or sin or doing wrong. Dapat daw po yung pamumuhay ng tao pag sasalita ay hindi ka maakusahan ng kasalanan o paggawa ng mali. Anything that would cause a believer to turn from the Lord is wrong. Ano daw pong mga bagay na makapagdulot sa believer na tumalikod sa Panginoon ay mali. Maling bagay po, kaya iiwasan po natin. 1 John chapter 2, ina po natin 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. Alam niyo na ito eh. If any man be love the world, the love of the Father is not in him. Amen? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Diba po, yung mga kasamaan na yan ay sa mundo po yan, mga minamahal. And the world passeth away. Tingnan nyo po, no? Yung pagnanasa po natin sa mundong ito, lahat po yan ay mawawala. Diba? And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Siya na gumagawa ng kalooban ng Panginoon ay mananatili, magpawalang hanggan. Amen? Di ba po, minsan nakatuon yung isipan natin sa pera. Puro pera, nawawala na tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi doon, and the world passeth away. Mawawala itong mundo na ito eh. Di ba? Ang nakatuon yung isipan natin doon sa mga material na mga bagay. Di ba? Material na bagay, katulad ng mga gadgets, katulad ng mga kung anumang mga bagay na kung saan kinagigiliwan ng tao at nawawala na siya sa paglilingkod sa Panginoon, even sa mga Christians. Sabi po dito, minamahal, iiwan po natin yan, mawawala po yung mga yan. And even yung pagnanasa mo sa bagay na yan, mawawala rin yan. Diba? Amen po? Amen. Kahit nga po yung isang manginginom pag nagkaroon ng sakit yan, titigil yan Tama po ba? Bakit? Natatapos po yan Yung pagnasa mo sa isang bagay, matatapos po yan. Amen po ba? Diba? Titigil ka, bakit? May sakit ka na mamamatay ka na Amen? Lahat po yan ay mawawala. Kaya mas maganda po na nandun na po tayo, mag-abide na po tayo sa Panginoon. Amen? At wag na po tayo, umalis na po tayo doon sa sanlibutan, doon na po tayo sa Panginoon. Sa ating po conclusion, as a Christian, we should be separated unto the Lord. Dapat po tayong humiwalay sa mundo. Okay? At dapat po tayo ay sa Panginoon. The Lord is the power of our life. Is the owner of our life. Ang Panginoon po yung may-ari po ng ating buhay. Amen? So we must live every day showing that we belong to Him. Mamuhay tayo na tayo ay katulad ng sa Kanya, pag-aari ng Panginoon. The Bible teaches both personal separation and also ecclesiastical separation. The individual Christian and the local church should be separated from what is wrong. So we need to separate, mga minamahal na kapatid. Because we are a new creature. We need to separate. Kailangan nating himuwalay sa mga kasalanan na yan at sa mga kasamaan na yan. Maraming salamat po. God bless po. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita na ibinahagi niyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na humiwalay po kami sa mga kasalanan, sa mga kamunduhan, at kami po ay tumayo sa inyo pong katuwiran, Panginoon. Patawad po sa kasalanan ano man nakikita niyo. At kung sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nakaka-relate sa pinag-aralan, Panginoon. Maaaring may tinatago kami, may nililihim kami. Panginoon, pino-confess po namin ito sa iyo sa gabing ito at tulungan niyo kami, Panginoon, na naway kami po ay magbago. Makita po namin ang kalagayan namin bilang isang Kristiyano, bilang ligtas, na hindi no kami dapat nakikihalubilo sa mga masamang bagay at sa mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Tulungan niyo po kami, kaawaan niyo po kami at kahabagan. Binibigay namin sa iyong kapurihan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So God bless po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa mga minamahal na kapatid. Awit po tayo sa Panginoon bago po tayo mag-pray.
Awitin po natin ang Great is Thy Faithfulness, page number 12. Sa ating hymnal book, Prior Lex, awit natin yung Great is Thy Faithfulness, first stanza. Bago tayo dumako sa group prayers. Diba, kantayin po natin, Great is Thy Faithfulness. Amen. First stanza po, the first stanza now, sing. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. I-close po natin sa prayer bago po sa group prayers po natin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos po na gawain. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin, Panginoon. Naway ang inyong salita ay maging blessing po sa amin. At ito po ay tumanim sa aming puso't isipan, dakilang Diyos. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at gagabayan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga gawain sa loob ng linggong ito at ang aming worship sa Sunday. I-bless niyo po at pangunahan, dakilang Diyos. At ang bawat mga miyembro ng iglesia ito, kayo pong siyang magagabay, magbibigay ng malakas sa pangatawan, kagalingan sa mayroong mga karamdaman, pagpapalak sa bawat araw, pagkakaloob sa mga pangangailangan namin. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan at tulungan niyo po kami maging matibay, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga tukso na kung saan ay inilalagay po sa aming harapan. Tulungan niyo kaming maiwasan po namin ito at mapagtagumpayan. Binabalik po namin sa iyong kapurihan, aming Ama. Bigyan niyo po kami ng maayos at pagpapahinga sa gabi nito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po. Group prayers po tayo. Pinili ko po yung mga kalalakihan po dito lahat. May pag-usapan po tayo. Kayo po,